Ayan, good morning guys. So, kanina po mayroon pong nagbigay sa atin ng mga dilis po. So, dahil marami po siya, kailangan po natin siyang gawin ng bagoong. Ayan po. So, ganito po yung paggawa ng bagoong. So, sa kanyang karaming pong dilis na binigay po, maglalagay po tayo more likely siguro mga 5 to 10 kilos or more likely 10 kilos po na asin. So ganyan po yung gagawin natin. Yan, ihalo-halo lang po natin. I-check po natin kung magaspang na yung sa pakiramdam natin yung mga anchovies na gagawin nating fish sauce. Ayan po. So halo-haluin lang po natin. Ganyan po. Ganyan. So mararamdaman din naman natin na kung medyo magaspang na po yung asin. So yung isang binili ko po na kanina na asin na isang sako, more like mga siguro mga 10 kilos yun. Nilagay ko po lahat yan. Ayan, hinalo-halo po natin. Mararamdaman din po natin dyan kung okay na, medyo okay na, kung medyo nag-blend na yung asin. So ihalo-halo lang po natin siya. Ganyan po ang paggawa ng bagoong. So ganito po yung ginagawa namin dito sa amin barangay. Ang pag-preserve po ng mga isda, lalo na pag maraming nakukuha. Ayan. Ganyan po. So kung napapansin nyo po yun, may mga pan na po yung asin, parang naghalo na po yung asin sa isda. Ayan, so ready na po natin, ipapack po natin yan later on sa mga containers. Ayan po. So I think tama na po siya. Ganyan po. Ayan. Hinalo-halo lang po natin yung asin. Dapat po mag-mix ng mabuti po yung asin. Ganyan po. So ganito po guys ang gumawa ng bagoong. Lalong-lalo na po sa mga Ilocano na mahilig po magbagoong. Dito po sa amin actually hindi na po kami bumibili ng bagoong kasi sarili po namin gawa yung mga bagoong namin. Ayan po. Ganyan lang po yung paggawa. Kanina nung tinawag ako, sabi nila, kung tinanong nila ako kung gusto kong gumawa ng bagoong, kala ko isang balde lang. Ganyan pala karami. So napilitan po akong pumunta sa palengke para bumili ng asin kasi wala po kaming stock na asin. Ayan po. Value worth 180 po na asin ang nilagay po natin dyan. Ayan na po. Ready na po. Okay na po siya. Ayan. So ganito po yung paggawa ng bagoong dito sa atin. Ayan po. Bali sarili po nating gawa yan. So alam natin na malinis siya. At the same time po, alam natin na wala po siyang ibang nilagay na preservatives. Ganyan po. Ayan. So, pwede na yung pang-stock for the whole year. At, of course, kung may mga bisita tayong pupunta, bali, yan po yung pag-giveaway natin. Yan po yung binibigay natin po sa kanila na, kumbaga, baon nila pag uwi nila sa kanilang bahay. Ayan po. So, ang next po niyan, ilalagay na po natin siya sa container. Ayan po. Okay na po siya. So, ayan. Okay na siya guys. So ready na po yung mga container natin. I-ready natin yung mga container natin. Bali po yung mga container na gagamitin natin po is mga lagayan po ng yung naglagayan po ng mga candies
yan po, ganyan. So maglalagay po tayo ng mga ganyan. So lalagyan din natin siya ng asin. Ganyan. Ayan po. Ganyan. Ayan. So lalagay na natin yan sa mga containers. So ganyan po karami yung binigay sa atin. So marami-rami na rin na namang stocks po na tayo na bagoong. Lalong-lalo na sa mga Ilocano na mahilig po ng bagoong, kasi hindi po sila nakakaluto ng kanilang dinengdeng at saka yung paborito ng lahat, which is pinakbet, kapag walang bagoong. Ayan. So garantisado pong masarap siya at saka alam po natin na malinis kasi sarili nating gawa. Ganyan po. Ayan. So tatakpan natin ng ganun. Then i-store natin siya sa isang place lang sa gilid na dapat yung maaarawan siya. Yun. So ganyan po guys. Ganyan po ilagayan natin mga container. Yung mga container na yan, ayan po. Ganyan po ang paggawa ng bagoong. So, ayan guys, reserve yours na sa mga gusto po ng bagoong. Ayan po. Bali, i-store na lang po natin yan pagkatapos natin nilagay po sa lahat po yan ng mga container. I-store po natin yan sa isang place. Ayan. Ayan, marami-rami po. Medyo marami-rami po yung stocks na naman natin bagoong. Ayan. Ganyan. Then, ilalagay nga sa tulad po ng sabi ko kanina, ilalagay natin sa isang place gilid lang na naarawan para mas maganda po yung pagkaka preserve niya ng bagoong. Ayan. Ganyan po guys. So maraming salamat po sa nagbigay, kaya meron na naman tayong bagoong. Ito po guys. Ayun. Ayan. So ito na po yung mga nagawa nating bagoong. So tulad po ng sabi ko kanina, ilalagay lang po natin siya sa place na medyo naiinitan po. Then after 1 week, i-check po natin kung okay po yung bagoong natin. Yun, malalaman po natin kung perfect po yung ginawa natin bagoong. So ito guys, thank you for watching.